Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mainit na issue dito sa mundo ng cryptocurrency. At ito po ay ang tungkol sa pahayag ng CEO ng CryptoQuant na si Ginoong Qi Yang Ju na sa ayon sa kanya ay tapos na raw ang Bitcoin bull market at ngayon ay hawak na ng mga bears ang market. Pero teka, ano nga ba ang ibig sabihin nito? At paano po ito nakakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Bakit sinasabi ng mga eksperto na nasa bear market na tayo kahit na mataas pa rin ang presyo ni Bitcoin? Kaya, ayan po, alamin natin ang buong detalye base sa mga datos, paliwanag at prediction ng mismong CEO ng isang kilalang crypto data analytics platform na CryptoQuant. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, ano nga ba ang sinasabi ng CryptoQuant CEO tungkol sa kasalukuyang kalagayan ni Bitcoin? Yan, ayon po kay Ginoong Qi Yang Ju, CEO ng CryptoQuant, ang bull market ni Bitcoin ay tapos na. Ang mga bear o yung mga nagtutulak ng presyo pabagsak ang siyang may control na sa market ngayon. Sa kanyang pagsusuri po sa platform na X, yan, dating kilala bilang Twitter, ipinahayag po niya ang mga technical na batayan na kanyang pahayag. Hindi lang basta haka-haka ito. Gumamit po siya ng on-chain data, partikular na ang ugnayan po sa pagitan ng realized cap at saka market capitalization ni Bitcoin. Ngayon ay ano po ang pinagkaiba ng market cap at saka realized cap at bakit po ito mahalaga? Ayan, ang market cap ay ang kabuuang halaga ng lahat ng Bitcoin sa market base po sa kasalukuyang presyo. Ibig sabihin kung ang isang Bitcoin ay nagkakalaga ng $82,000 at may halos 19.5 million na Bitcoin na umiikot, merong million na total value ito. Pero may isa pang mas malalim na sukatan at ito po yung tinatawag na realized cap. Ito po ay base sa huling presyo kung kailan po gumalaw ang bawat Bitcoin sa wallet. Mas detalyado po ito dahil hindi lang ito umaasa sa kasalukuyang presyo, kundi sa aktual na buying behavior ng mga tao. Sa ngayon ayon po sa CryptoQuant, tumaas po ang realized cap pero bumaba ang market cap. Kaya ano nga bang ibig sabihin nito? Ayan, bakit ito ay sinyalis ng bear market? Para po kay Ginoong Ju, yan ay tumataas po ang realized cap pero hindi umaakyat ang market cap. At ang ibig sabihin nito ay may fresh capital o bagong pera na pumapasok. Pero hindi ito sapat para itulak ang presyo pataas. Sa madaling salita, kahit may mga bumibili ng Bitcoin, hindi na ito nagkakaroon ng malaking epekto sa presyo. Isang malinaw na sinyalis ng selling pressure. Ibig sabihin, mas marami pa rin ang gustong magbenta kaysa sa bumili. Kaya't kahit gaano kalaki ang pagbili, hindi ito makakapag-push ng panibagong rally. Halimbawa nito ay ang pagbili ng strategy ng 22,048 na Bitcoin na nagkakalaga ng halos $1.92 billion. Pero kahit ganon kalaki ang halaga, hindi ito nagdulot ng price rally tulad ng dati. Sabi nga ni Ginoong Ju, when even large capital can push prices upward, it's a bear. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang mga technical indicators ng bearish sentiment dito kay Bitcoin ngayon? Bukod po sa realized cap at saka market cap, may mga technical na chart patterns na nagpapakita ng bearish outlook. Ayon po sa mga analyst, nasa loob ito ng tinatawag na bearish pennant pattern. Yan po, dito po naglalaro ang presyo ni Bitcoin. Isa po itong hugis sa chart na kadalasang nagbubunga ng pagbaba ng presyo. Kaya yan, nakikita po natin dito sa ating screen ang tinatawag na bearish pennant pattern. Sa ngayon ay nasa paligid po ng $82,950 ang presyo ni Bitcoin. Pero may posibilidad po itong bumagsak ng hanggang $80,000 sa short term. At ayon pa kay Ginoong Ju, kahit magkaroon ng kaunting pag-akyat, hindi pa rin ito sinyalis ng tunay na bullish reversal. Base po sa kasaysayan or historical, umaabot ng 6 na buwan ang kailangan para sa isang real recovery mula sa bear market.
Yan. Pero bakit may ilan pa ring positibo ang kanilang pananaw dito kay Bitcoin? Sa kabila ng mga negatibong indicators ay may mga opisyal at eksperto pa rin na naniniwalang may halaga pa rin itong si Bitcoin. Isa na po rito si US Treasury Secretary Scott Bessent, kung saan ay pinuri po niya si Bitcoin bilang isang store of value na ikinukumpara sa gold. Kahit bumaba man ang presyo nito sa short term, ang tingin po nila kay Bitcoin ay parang digital gold, isang asset na may halaga sa mahabang panahon. Pero tandaan po natin, ang pananaw ng mga institution at saka gobyerno ay hindi palaging sapat para mapigilan ang short term na pagbaba ng presyo. Ayan. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors ni Bitcoin. Ayan, para sa atin na may Bitcoin holdings or nagtitrade nito, mahalaga pong pag-isipan natin ang sitwasyon. Kung ikaw po ay isang long-term holder, maaaring ito po ang panahon ng buying opportunity habang mababa pa ang presyo. Pero kung ikaw naman ay short-term trader, kailangan po nating mag-ingat. Baka masaktan tayo pagbagsak ng galaw ng market. Importante rin po ang risk management. At hindi dapat basta-basta sumasabay sa hype. Dahil kahit malaki po ang potential ni Bitcoin, kung hindi po natin naiintindihan ang galaw ng market, pwede po talaga tayong malugi. Yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay ang sinabi po ng CEO ng CryptoQuant ay isang paalala na hindi palaging paakyat ang crypto. Lahat ng market ay may cycles, may bull at saka may bear. At kahit gaano po positibo ang mga balita, kung hindi ito sinusuportahan ng on-chain data, mahirap pilitin ang rally. Ang pinakamagandang gawin po natin ngayon ay ang mag-aral, magbasa ng tamang datos, at huwag po tayong padalos-dalos sa pag-invest. Ang crypto ay hindi po para sa mga easy money mentality. Ito ay para sa mga may tamang diskarte at mahabang pasensya. Kaya mga ka-crypto, lagi po nating tandaan, don't just follow the hype. Follow the data. Ayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.